Movie Recap Tagalog here. Isang misteryosong nilalang na kumikinang ang biglang lumitaw sa bayan at sa loob lamang ng isang gabi, lahat ng patay ay muling nabuhay. Walang pinagkaiba ang mga nabuhay na muli sa ordinaryong tao pero mayroon silang mga himalang kakayahan. Nagsimula ang kwento ng magdesisyon ang isang streamer na i-livestream ang pagsusunog ng mga bangkay upang sumikat at makakuha ng atensyon. Hindi niya inakala na ang paghahangad niya ng kasikatan ay aksidenteng makakakuha ng isang mas nakakagulat na pangyayari. Habang sinisimulan ng mga empleyado ang crematorium, biglang may narinig na nakapangingilabot na sigaw mula sa loob. I got open the door, the flames everywhere. Isang lalaking sunog ang katawan ang gumapang palabas mula sa pugon. Natulala silang dalawa sa kanilang nakita, ngunit hindi nila alam na simula pa lamang iyon. Marami pang patay ang muling mabubuhay. Sa loob ng isang gabi, lahat ng mga bangkay ay nagsimulang gumapang palabas ng kanilang mga libingan. Nagulat ang buong mundo sa napakalaking pangyayaring ito ng muling pagkabuhay. Mabuti na lamang at sa isang lugar lang ito nangyari. Tinawag ng mga lokal na otoridad ang araw na iyon bilang Resurrection Day noong December 18 at ayon sa talaan, 40,000 katao ang namatay at muling nabuhay sa araw na iyon. Lahat ng mga nabuhay na muli ay mga taong namatay sa loob ng 2 linggo bago ang Easter. Wala pang natutuklasang panganib ang mga otoridad na maaring idulot ng mga taong ito sa lipunan. Tungkol naman sa dahilan kung bakit muling nabuhay ang mga patay, walang maibigay na sagot ang gobyerno at maging ang mga eksperto. Dahil dito, matapos ang 35 araw ng kaguluhan, nagpasya ang alkalde na alisin ang lockdown upang maibalik sa normal ang lahat. Isang gabi sa labas ng isang bar, isang babae ang muntik nang makipagtalik sa lalaking kakakilala lamang niya. Ngunit sa hindi inaasahan, tumunog ang kanyang telepono sa pinakamahalagang sandali. Ang babae ay si Dana, isang pulis, at ang tawag ay tungkol sa isang assignment. Kaya napilitan siyang pigilan ang kanyang pagnanasa at iniwan ang lalaki na puno ng pagtataka. Habang siya ay mabilis na umalis sakay ng kotse, may isang residente na nagsumbong sa pulisya na may kabayong inatake at pinatay ng isang kakaibang nilalang sa tabi ng kalsada. Inimbestigahan ito ni Dana, ngunit base sa mga sugat, halos hindi niya matukoy kung anong uri ng hayop ang may gawa nito. Gayunpaman, nakakita siya ng ilang nalaglag na ngipin sa paligid na eksaktong kamukha ng ngipin ng tao. Mula noong Easter, sobrang magulo na ang istasyon ng pulisya. Kahit sinabi ng gobyerno na hindi banta ang mga nabuhay na muli, napakaraming tao pa rin ang pumupunta sa istasyon upang magsumbong dahil natatakot sila sa biglaang pagbabalik ng kanilang mga namatay na kapitbahay. Mayroon ding mga taong umaasang mabubuhay muli ang kanilang mga kapamilya, kaya pumupunta sila sa istasyon upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Dahil sa samot-saring problemang konektado sa mga nabuhay na muli, naging sobrang abala ang mga pulis at halos wala na silang oras para huminga upang imbestigahan ang misteryo ng muling pagkabuhay. Espesyal na nagtalaga ang mga nakatataas ng isang medical expert upang tumulong sa pulisya sa paghawak ng mga kaso na may kaugnayan sa mga resurrected. Ngunit nang makita siya ni Dana, labis siyang nagulat. Ang lalaking iyon pala ang nakilala niya sa bar at muntik na niyang maka one night stand. Ang pangalan niya ay Rami at nagtatrabaho siya sa Counter-Terrorism Center. Medyo naging awkward ang kanilang pagkikita. Ang dapat sana'y isang gabing relasyon lamang ay naging samahan ngayon bilang magkatrabaho. Mas lalong nalito si Dana dahil ang hepe ng pulisya ay sarili niyang ama at halatang napansin nito ang kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit may kaunting sama ng loob si Dana dahil mula nang lumitaw ang mga resurrected, lahat ng iba ay binigyan ng mahahalagang kaso habang siya ay inatasan lamang na imbestigahan ng isang kabayo. Ngunit habang nakaupo siyang nalulungkot, biglang nagdala ng nakakagulat na balita ang forensic pathologist. Ang kabayong iniimbestigahan nila ay ninakaw pala. Dahil dito, agad na napansin ni Dana ang nakatagong impormasyon. Hindi simpleng pag-atake lang ng hayop ang nangyari sa kabayo. Kaya dinala niya kay Rami ang mga ngiping nakita niya sa lugar. Matapos itong suriin ni Rami, nakakuha si Dana ng nakakagimbal na impormasyon. Ang lahat ng ngipin ay mula sa iisang bahagi ng bibig. Ibig sabihin, pawang mga bagong tubong ngipin ang mga iyon. Para sa isang normal na tao, imposibleng mangyari iyon. At dahil alam ni Rami na nalilito si Dana, ipinakita niya rito ang pinakabago niyang natuklasan. Ang cellular activity ng mga resurrected ay daan-daang beses na mas mataas kaysa sa normal na tao. Dahil dito, malaki ang posibilidad na ang mga nalaglag ng ngiping iyon ay pagmamay-ari ng isang resurrected. Matapos nilang marating ang konklusyong iyon, mabilis na nakabuo si Dana ng isa pang nakakatakot na hinuha. May ilang resurrected na nagtataglay ng malahayop na lakas at napakataas na kakayahang umatake. Bukod pa rito, hindi nagparehistro sa otoridad ang mga taong ito at pinili nilang magtago. Batay sa impormasyong iyon, agad na sinuri ni Dana ang database at natuklasan niyang may isang kriminal na nagngangalang Miller na namatay malapit sa lugar noong panahon ng Easter at wala rin ang pangalan niya sa listahan ng mga resurrected. Dahil dito, lalong naghinala si Dana kaya agad siyang nagtungo sa maliit na bahay na dating tinitirhan ng lalaki. Ngunit matapos niyang halughugin ang buong lugar, wala siyang nakitang anumang kahina-hinala. Nang akala ni Dana na mali lamang ang kanyang hinala, biglang may palakol na humampas patungo sa kanya mula sa likuran. Lumalabas na nagtatago pala roon si Miller. Buti na lamang at mabilis ang naging reaksyon ni Dana
kaya naiwasan niya ang pag-atake. Agad na naglaban ang dalawa. Nakakagulat man, kahit isa si Miller sa mga mabibigat na kriminal, hindi pa rin niya kinaya si Dana. Sa 3 suntok at 2 sipa lamang, mabilis siyang napabagsak ni Dana at naipit pa ang kanyang braso sa isang bitag para sa hayop. Doon napansin ni Dana na may mali. Batay sa kanyang hinuha, dapat ay isa itong resurrected na may pambihirang lakas. Ngunit ang matandang lalaking nasa harapan niya ay malinaw na walang kakaibang kakayahan sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, napansin din niyang hindi tumubong muli ang mga ngipin nito. Kahit medyo nadismaya, napilitan si Dana na tanggapin na hindi si Miller ang resurrected na hinahanap niya. Kahit maling tao ang kanyang nahuli, isa pa rin itong kriminal na nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Kaya hindi naging problema ang muling pagkakaresto sa kanya. Talagang masasabi na napakamalas ni Miller. Minsan na siyang namatay, pero muli pa rin siyang nahuli at ibinalik sa kulungan. Dahil naputol ang tanging lead niya, wala nang ibang choice si Dana kundi simulan muli ang kanyang investigasyon. Nang araw ding iyon, habang nasa labas siya upang mag-imbestiga, hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Emma. Isang buwan nang walang balita si Emma. Maraming beses siyang hinanap nila ng kanyang ama, ngunit wala silang nakitang bakas nito. Kaya labis siyang nagulat nang makita niya ito roon. Mukhang gusgusin at pagod si Emma, kaya nagtaka si Dana kung ano ang nangyari rito. Ngunit nang tanungin niya ito, nanatiling tahimik si Emma. Habang nag-uusap at naglalakbay sila pabalik, biglang napansin ni Dana ang isang pickup truck na nakaparada sa gilid ng daan. Agad niyang naalala ang mga bakas ng gulong na nakita niya sa lugar kung saan namatay ang kabayo noong araw na yon. Kaya agad niyang pinahinto ang sasakyan at nagpasya silang mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, lumabas ang may-ari ng pickup truck. Ngunit nang tanungin ni Dana kung may nakita ba silang kabayo, biglang may narinig na kakaibang tunog mula sa direksyon ng kamalig. Kasabay nito, kapwa sila nagpakita ng kakaibang ekspresyon sa mukha. Dahil dito, agad na napagtanto ni Dana na may itinatago sila. Kaya hindi na siya nag-abala pang pakinggan ang kanilang paliwanag at dire-diretso siyang pumasok sa kamalig upang magsiyasat. At gaya nga ng kanyang inaasahan, mabilis siyang nakakita ng mga nagkalat na ngipin sa sahig. Patunay na sa wakas ay natagpuan na niya ang tunay na salarin. Ngunit hindi niya napansin na sa itaas mismo ng mga kahoy na bem ay may isang kakaibang nilalang na nakamasid sa kanya. At ang matandang babaeng ito na puno ng ngipin ang ulo ay ang ina ng may-ari ng bukid. Nang makita ng asawa ng may-ari na natuklasan na ni Dana ang kanilang sikreto, sinubukan pa rin itong ipaliwanag na wala namang balak manakit ang matanda. Ngunit ipinakita mismo ng matandang babae kay Dana na may ilang resurrected na sumailalim sa nakakatakot na mutasyon. Halatang tuluyan nang nawalan ng katinoan ang kalaban habang nakatitig lamang ito kay Dana bago handang sumugod anumang oras. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Emma at mabilis na pinulot ang isang karit mula sa lupa upang tumulong. Ngunit hindi inaasahan, inagaw agad ng matandang babae ang karit at sinaksak si Emma sa tiyan, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Doon lamang naalala ni Dana ang baril na hawak niya. Desperado siyang nagpaputok hanggang maubos ang bala, ngunit walang epekto ang mga ito sa matandang babae. Sandaling natulala si Dana at sinamantala iyon ng matanda upang sakalin siya. Habang malapit nang mapatay si Dana, sa kritikal na sandaling iyon ay biglang tumayo si Emma. Mas nakakagulat pa, mabilis na naghihilom ang sugat sa kanyang tiyan. Doon nalaman ni Dana ang katotohanan, ang kanyang nakababatang kapatid ay isa ring resurrected. Lubos na nabigla si Dana sa pagkakakilanlan ni Emma bilang isang resurrected. Tutal, pareho silang pulis ng kanyang ama, ngunit wala silang kaalam-alam na ang sarili nilang kapamilya ay namatay na pala at muling nabuhay sa isang napakamisteryosong paraan. Ngunit wala siyang oras upang tanungin si Emma tungkol sa lahat ng detalye dahil paparating na ang kanyang mga kasamahan. Hindi maaaring mabunyag sa publiko ang pagkatao ni Emma bilang resurrected, lalo na sa kanyang ama na hepe ng pulisya. Mas mabuting manatili muna itong lihim sa ngayon. Dahil dito, nagkasundo si Dana at ang kanyang kapatid sa iisang salaysay, kung saan si Dana ang tatanggap ng lahat ng kredito sa pagpigil sa mabagsik na matandang babae. Hindi nagtagal, dinala ng mga pulis ang matanda sa Counter-Terrorism Center. Ang pangalan ng matandang babae ay Arlene, at 82 taong gulang na siya. Si Rami ang natasang magsagawa ng autopsy at pag-aaral sa katawan nito. Ang katotohanang kayang magtaglay ng isang resurrected ng ganitong kalakas na mapanirang kapangyarihan ay bagay na hindi pa kailanman nakita ng sinuman. Kaya masasabi na napakahalaga ng bangkay na ito para sa pag-aaral tungkol sa mga resurrected. Plano ni Rami na agad magsagawa ng autopsy sa mismong lugar. Ngunit minamaliit pa rin nila ang kakayahan ng mga resurrected. Habang tumalikod si Rami upang ihanda ang mga surgical instrument, hindi nila inaasahan na buhay pa rin pala ang matandang babae kahit kalahati na ng kanyang ulo ang nawawala. Pagkatapos tapusin ni Dana ang kanyang trabaho sa istasyon ng pulisya, agad siyang nagmadaling puntahan si Emma. Gusto niyang malaman agad ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit ikinagulat niya ang sagot nito. Hindi rin daw alam ni Emma kung paano siya namatay dahil nawawala ang bahaging iyon ng kanyang alaala. Sana'y magtatanong pa si Dana ng mas maraming detalye. Ngunit dumating ang kanilang ama kasama ang kanyang apo, kaya napilitan si Dana na ipagpaliban muna ang usapan. Samantala, naghahanda si Rami na isagawa ang autopsy kay Arlene. Bilang hepe ng pulisya, natural lamang na samahan siya ng police chief. Ngunit pagbalik nila sa morgue, laking gulat nila nang makitang nawawala na ang bangkay ni Arlene at patay ang guwardyang nakasandal sa dingding. Pagkakita rito, agad na nagpadala ng utos ang police chief at ipinakilos ang buong puwersa ng pulisya upang palibutan
paabutan ng ospital. Sa labas naman, nagulat si Dana nang matuklasang muling nabuhay si Arlene. Dahil natuto na siya sa nakaraan, alam niyang hindi niya kayang harapin ito ng mag-isa, kaya hindi siya basta sumugod. Alam niyang wala siyang laban sa kalaban. Habang umatras sila ng kanyang kaibigan upang humanap ng mapagtataguan, hindi nila inaasahang makakasalubong nila ang grupo ng police chief na paparating. Gusto sanang balaan ni Dana ang kanyang ama, ngunit masyadong kritikal ang sitwasyon. Napaka-agresibo ni Arlene. Habang sinusundan ng police chief ang kanyang bakas, natagpuan nila ito sa nursery habang may buhat na sanggol. Nang makita niya ang mga pulis, agad siyang tumakas kasama ang bata. Napakabilis at napakaliksi ng kanyang kilos. Bago pa makapag-react ang grupo ng police chief, tuluyan na siyang nawala. Mabuti na lang, nagsilbing gabay nila ang iyak ng sanggol hanggang sa maabutan nila ito sa underground parking lot. Ngunit ang ikinagulat ng lahat, nang matagpuan nila ang umiiyak na sanggol, ibang tao pala ang may hawak dito. Kilalang-kilala ng police chief ang lalaking iyon. Ang pangalan niya ay Brian. Ngunit tungkol sa tunay niyang pagkatao at kahulugan ng kanyang mga sinabi, wala pang ipinapakitang paliwanag ang pelikula sa ngayon. Did you get the baby? Where's Arlene? Behold, and I have given you permission to tread on the serpents. Sa ganitong paraan, matagumpay na nakatakas si Arlene sa harap mismo ng mga pulis. Lubos nitong pinatunayan na hindi ligtas sa mga resurrected gaya ng iniisip ng lahat. Maaaring may mas marami pang nagtatagong resurrected at maaaring may ilan pang mas mapanganib na mutant. Dahil dito, direktang iminungkahi ng police chief sa alkalde na magpatupad ng emergency response plan. Ilagay sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ang lahat ng resurrected at magdagdag pa ng mga pulis upang hanapin ang mga nagtatago pa. Ngunit mariing tumutol ang alkalde. Para sa kanya, napakalaking gastusin ito at ayaw na ayaw niyang gumastos para rito. Sa harap ng sitwasyong iyon, wala nang magawa ang police chief kundi dagdagan na lamang ang mga tauhang naghahanap kay Arlene. Samantala, pumunta si Dana sa bahay ng kanyang kapatid na si Emma upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na usapan. Ngunit imbes na si Emma ang kanyang makita, isang bag ng ilegal na droga ang kanyang natuklasan. Eksaktong sandali namang iyon bumalik si Emma. Nang makita niya ang hawak ni Dana, hindi na siya nagtangkang magsinungaling. Inamin niyang gumagamit siya noon ng droga. Ngunit matapos siyang mabuhay muli, tila himalang nawala ang epekto ng droga sa kanyang katawan at ngayon ay hindi na niya ito matigilan kahit gusto niya. Gayunpaman, naghinala pa rin si Dana dahil napakarami ng ilegal na droga na iyon. Kung binili iyon gamit ang pera, siguradong napakalaking halaga ang ginastos dito. Nag-atubili si Emma nang pag-usapan nila iyon. Dahil dito, alam ni Dana na may itinatago pa ang kanyang kapatid. Ngunit wala siyang sapat na oras upang pag-isipan pa iyon. Gustong malaman ni Dana ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Emma. Lumalabas na tumapat ang Easter Sunday sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ina. Mag-isang pumunta si Emma sa lugar kung saan na-aksidente noon ang kanilang nanay. Dahil sa matinding lungkot at sama ng loob, gumamit siya ng droga at pagkatapos ay nawala ng malay. Nang muli siyang magising, nasa tabing ilog na siya. Kaya naman, totoo talagang hindi niya alam kung paano siya namatay. Ngunit dahil napakakaunti ng impormasyong ibinigay ni Emma, wala pa ring malinaw na ideya si Dana. Alam niyang may tinatago pa rin ang kanyang kapatid. Naghinala pa nga siyang maaaring nagpakamatay ito. Pero anuman ang totoong nangyari, determinado si Dana na alamin ang katotohanan upang hindi na muling masaktan si Emma. Dahil kailangan niyang magtrabaho, personal niyang dinala si Emma sa istasyon ng pulisya. Plano niyang hintayin munang matapos ang morning meeting bago nila simulan ang investigasyon. Ngunit pag-alis pa lamang ni Dana, agad na kinuha ni Emma ang susi ng kotse nito at tumakas. Nang bumalik si Dana, matagal nang nawawala ang kanyang kapatid. Talagang wala nang magawa si Dana sa ugali ni Emma. Ngunit kailangan pa rin niyang hanapin ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang tutukan ang ilegal na droga ni Emma. Nalaman niya mula sa isang kasamahan na imposibleng mabili sa ordinaryong botika ang ganoon karaming droga. Binigyan siya ng kanyang kasamahan ng file tungkol sa mga drug addict na hawak ng pulisya at maaaring may makuha siyang impormasyon doon. Matapos makuha ang mga dokumento, balak sana ni Dana na bumalik sa tirahan ni Emma upang hanapin ito. Ngunit dahil umalis na si Emma gamit ang sarili nitong sasakyan, napilitan siyang manghiram ng kotse. Habang paikot-ikot siya, napunta siya sa lugar ni Rami. Samantala, lumitaw naman si Emma sa isang bar at napatunayang kasinungalingan pala ang sinabi niya kay Dana kanina. Nang magising si Emma noon, mayroon pa siyang singsing sa loob ng kanyang bibig at ang may-ari ng singsing na iyon ay ang professor niya sa universidad na si Aaron. Noong nasa kolehiyo pa sila, nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Kalaunan, pinili ni Aaron na bumalik sa kanyang pamilya at iniwan si Emma. Ngunit hindi pa rin siya makalimutan ni Emma. At higit sa lahat, hindi pala siya nagpunta ng mag-isa sa lugar ng aksidente gaya ng sinabi niya. Nakipagkita pala siya roon kay Aaron. Dahil dito, malaki ang posibilidad na konektado si Aaron sa kanyang pagkamatay. Ngunit dahil natatakot si Emma na mabunyag ang relasyon nila, hindi niya ito sinabi kay Dana. Kaya nagpa siya siyang harapin si Aaron nang siya lang mag-isa. Ngunit pagharap pa lamang niya rito, sunod-sunod na agad ang pagtanggi ni Aaron. Sinabi nitong hindi siya pumunta sa tagpuan noong araw na iyon at suot pa rin daw niya ang kanyang singsing sa daliri. Ayon kay Aaron, hindi sa kanya ang singsing na hawak ni Emma. Hindi alam ni Emma kung nagsasabi ba ito ng totoo
ngunit ayaw na rin niyang ipilit pa ang usapan dahil mahal pa rin niya ang lalaki. Bukod pa rito, buhay pa naman siya ngayon, kaya wala na siyang nagawa kundi umalis ng bigo. Kasabay nito, ikinuwento rin ni Dana kay Rami ang ilan sa masasakit na nakaraan ng kanyang kapatid. 2 taon na ang nakalipas. Si Emma ang nagmamaneho habang kasama ang kanilang ina. Ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, nagkaroon sila ng malubhang aksidente sa kalsada at doon namatay ang kanilang ina. Dahil dito, matagal nang nabubuhay si Emma sa matinding guilt at pagsisisi. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nalulong sa droga. At dahil dito, halos nawalan na rin siya ng komunikasyon kay Dana. Samantalang ang kanilang ama naman ay matagal nang iniiwasan ang katotohanan. Paalis na sana si Emma sa bar nang hindi niya sinasadyang marinig ang isang taong nanonood ng balita tungkol sa mga resurrected. Sinabi ng taong iyon na dapat lang daw patayin muli ang lahat ng resurrected dahil dapat naman talaga silang patay. Dahil sa masamang timpla ng kanyang damdamin at kawalan ng mapaglabasan ng galit, agad na sumiklab ang emosyon ni Emma. Ngunit kahit resurrected si Emma, wala siyang taglay na napakalakas na kapangyarihan tulad ni Arlene. Kaya hindi niya kayang tapatan ang agresibong babaeng iyon at napilitan siyang tiisin na lamang ang pananakit nito. Mabuti na lang, dahil sa kanyang pambihirang kakayahang maghilom, mabilis din siyang gumaling kahit matindi ang kanyang tinamong sugat. Ang ingay ng kanilang away ay nakaagaw ng atensyon ng bartender. Dahil kilala nito si Emma, agad nitong tinawagan si Dana. Agad namang sinabi ni Dana kay Rami na ibalik ang kotse at magmadaling pumunta sa bar. Sa mga oras na yon, natulungan na si Emma ng isang binatang nagngangalang Roddy. Madali nitong nakilala na isa ring resurrected si Emma dahil si Roddy mismo ay isa rin sa kanila. Inimbitahan niya si Emma na panoorin ang kanyang performance. Sa kanilang pag-uusap, malinaw na may kaugnayan ang kanyang palabas sa kakayahan ng mga resurrected. Dahil gusto ni Emma na iwasan si Dana, agad niyang tinanggap ang imbitasyon ni Roddy. Nang dalhin naman ni Rami si Dana sa bar, wala na roon si Emma. Nag-iwan lamang siya ng sulat para kay Dana na nagsasabing wag na siyang hanapin. Mas lalo itong ikinabahala ni Dana. Sa sandaling iyon, may napansin siyang pamilyar na mukha sa listahan ng mga drug addict. Ito pala ang roommate ni Emma. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Dana kung saan nanggaling ang iligal na droga ng kanyang kapatid. Kaya agad siyang bumalik sa tirahan ni Emma at nadatnan niya roon ang roommate nito na gumagamit ng marijuana. Ilang beses nang nasangkot sa drug trafficking ang roommate, kaya sigurado si Dana na dito galing ang mga drogang napunta kay Emma. Ngunit habang iniimbestigahan niya ito, may mas nakakagulat pa siyang natuklasan. Nalaman ni Dana na nakaw pala ang mga iligal na droga na nasa pagmamay-ari ni Emma. At higit pa roon, ninakaw pala iyon mula sa isang pamilyang gypsy na bihirang makisalamuha sa ibang tao. Malaki ang posibilidad na ito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Emma. Kaya ipinakita ni Dana ang litrato ng kanyang kapatid sa babae upang kumpirmahin ito. At tama nga ang kanyang hinala, nakapunta nga roon si Emma at gumawa ng bagay na hindi ikinatuwa ng pamilya. Gayunpaman, hindi alam ng babae kung si Emma nga ba ang nagnakaw ng droga. Hindi nagtagal, nakumpirma rin ni Dana na ang anak ng babae ay dati pala niyang kaklase noong high school, si Andrew. Alam ni Dana na matagal nang pasaway si Andrew mula pa noong high school, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit napakarami nitong droga. Dahil dito, si Andrew ang naging pangunahing suspect ni Dana. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Rami ang kanyang pananaliksik. Nangongolekta siya ng mga sample ng halaman at tubig sa loob ng 9 kilometrong sakop ng bayan upang subukang matuklasan ang dahilan ng resurrection. Ngunit nakakadismaya ang resulta. Wala siyang nakitang anumang abnormalidad sa mga sample, kaya nanatiling misteryo ang muling pagkabuhay ng mga patay. Gayunpaman, may bago siyang natuklasan mula sa pag-aaral sa brain tissue ni Arlene. Upang makumpirma ang kanyang hinala, kinailangan niyang bumalik sa bahay ni Arlene para sa mas malalim na investigasyon. Dahil sa panganib, sinamahan siya ng sheriff. Habang nagsisiyasat, malinaw na napansin ni Rami na ang manugang ni Arlene ay siya ring lalaking muntik nang makatakas noon mula sa kanya. Mukhang hindi kasing ganda ng inaakala ng lahat ang relasyon nila. Malinaw na bago pa muling mabuhay si Arlene, malamang ay nakaranas na siya ng pang-aabuso at kitang-kita rin na labis na tutol ang lalaki sa ginagawang investigasyon ni Rami, na lalo lamang nagpapatunay na may tinatago ito. Hey, I was admiring the beautiful... Samantala, upang makaiwas kay Dana, sumama naman si Emma kay Roddy, ang isa ring resurrected, papunta sa bahay nito. Doon siya nagpahinga ng maayos magdamag. Kahit magkasama sila sa iisang silid, hindi pa rin sila maituturing na malapit sa isa't isa. Sa umpisa pa lamang, ikinuwento na agad ni Roddy kung paano siya namatay. Nakakagulat dahil halos katawa-tawa ang kanyang dahilan ng pagkamatay. Habang naghihiwa siya noon ng prutas, aksidente niyang nasaksak ang sarili niyang palad gamit ang kutsilyo. Ngunit hindi niya iyon sineryoso at basta lamang binalutan. Hindi niya inaasahang magkakaroon pala ng impeksyon ng sugat at 7 araw lang ang lumipas ay namatay na siya. Ngunit nang makita ni Emma ang kanyang kamay, bigla niyang naalala ang isang mahalagang bagay. Ang mga sugat na naging sanhi ng pagkamatay ng mga resurrected ay hindi kusang naghihilom kahit pagkatapos nilang mabuhay muli. At napansin ni Emma na wala siyang kahit anong sugat sa kanyang katawan. Ibig sabihin, imposibleng tumalon siya mula sa tulay at namatay dahil walang bakas ng matinding impact sa kanyang katawan. Samantala, malupit namang pinatay ni Arlene ang sarili niyang anak na babae. Nagsagawa ng libing ang asawa ng kanyang anak at dumalo rin doon
naroon ang police chief. Ngunit walang sino man ang makapaghihinala na sa mismong pagsisimula ng seremonya, biglang lilitaw si Arlene sa simbahan. Pagkakita sa kanya, natakot ng husto ang manugang at sinubukan pa niyang gamitin ang krus bilang depensa laban kay Arlene. Ngunit malinaw na wala itong epekto. Nagpaputok din ng baril ang police chief, ngunit walang silbi ang mga bala laban sa kanya. Kalaunan, napagtanto nilang ang totoong dahilan ng pagpunta ni Arlene roon ay upang makita lamang ang kanyang anak. Malinaw na wala siyang balak saktan ito. Lubos nang nawalan ng ideya ang police chief kung paano haharapin si Arlene. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating ang isang lalaking nagngangalang Brian. Sinubukan siyang pigilan ng police chief, ngunit tuloy-tuloy lamang siyang naglakad habang bumibigkas ng mga talata mula sa Biblia at may dalang lata ng gasolina. Habang walang kamalay-malay si Arlene, bigla niya itong sinindihan ng apoy. Unti-unting nilamon ng apoy si Arlene. Ngunit ang mas nakakagulat, kahit naging abo na siya, hindi pa rin siya tuluyang namatay. Unti-unting nagsimulang mag-regenerate muli ang kanyang mga selula. Dahil sa kaso ni Arlene, nabahala ang mga nakatataas sa gobyerno at mismong ang gobernador ng estado ang pumunta sa istasyon ng pulisya. Sa kasalukuyan, matindi ang hindi pagkakasundo ng police chief at ng alkalde. Dahil sa nangyari kay Arlene, nais ng sheriff na higpitan ang pamamahala sa mga resurrected. Ngunit mariing tinutulan ito ng alkalde. Pagkatapos, naglabas si Rami ng isang napakahalagang resulta mula sa kanyang pananaliksik. Natuklasan niyang may cyanide sa bahay ni Arlene at maging sa mismong katawan nito. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na palihim siyang nilalaso ng kanyang manugang, dahilan upang magkaroon siya ng abnormal na pag-iisip at mawala ng kontrol sa kanyang kilos, na humantong sa aksidenteng pagkamatay ng kanyang anak. Ayon sa naging konklusyon ni Rami, likas sa mga resurrected na hindi basta-bastang pumapatay ng walang dahilan. Dahil sa ulat na ito, nagpatupad ang gobernador ng mas mahinahong hakbang. Inutusan niya ang sheriff na hanapin agad ang mga nagtatagong resurrected, iparehistro ang mga ito, at bantayang mabuti. Kung sakaling may mangyaring katulad ng kay Arlene muli, maaari silang ilipat sa isang ligtas na lugar para sa mas mahigpit na pamamahala kung kinakailangan. Samantala, nagsimula naman ang performance ni Roddy ayon sa plano. Habang kumakanta siya, sinimulan din niya ang kanyang palabas. At masasabi talagang lubos na nakakabaliw ang kanyang ginawa. Bigla niyang hiniwa ang kanyang dibdib at ipinasok pa ang kamay sa loob ng sariling katawan upang hawakan ang kanyang puso. Ngunit para sa isang resurrected, tila wala lamang iyon dahil mabilis ding naghilom ang sugat niya. Habang tuwang-tuwa ang mga manonood sa ibaba ng entablado, biglang may dalawang taong lumitaw mula sa likuran. Sina Andrew at ang kanyang kapatid iyon. Hindi malaman kung paano nila natagpuan si Emma. Mabuti na lang, ginamit ni Roddy ang mga tao sa paligid upang harangan sila, kaya matagumpay na nakatakas si Emma. Pagkaalis ni Emma, biglang dumating si Dana, na palihim palang sumusunod kay Andrew, at agad niyang nahuli ang kapatid nito bago pa ito makapagtago. At gaya ng inaasahan, nakakita rin si Dana ng droga sa kanya, kaya nagkaroon siya ng legal na dahilan upang arestuhin ito. Pagbalik nila sa istasyon ng pulisya, saka ipinakita ni Dana ang kanyang tunay na pakay. Alam niyang tatlo ang magkakapatid na lalaki ni Andrew at pawang delikado ang mga ito. Kaya bilang kapalit, palalayain niya ang lalaking nasa harapan niya. Basta tigilan na nila si Emma mula ngayon. Ngunit habang nag-uusap sila, may nalaman si Dana na hindi niya inaasahan. Hindi pala nila kailanman sinaktan si Emma. Wala silang kinalaman sa pagkamatay nito. Gayunpaman, kahit paano ay natulungan pa rin ni Dana si Emma na mawala ang isang problema. Samantala, nasa isang malaking tulay naman sina Emma at Roddy. Dahil naghahanap ng thrill, diretsong tumalon si Roddy mula sa tulay. Dahil sa paghimok nito, tumalon na rin si Emma. Habang nahuhulog siya, biglang may ilang alaala na pumasok sa kanyang isip. Sa mga putol-putol na alaalang iyon, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Brian na nasa tulay rin noong gabing iyon. Kasabay nito, napalaya na rin si Brian ng sheriff. Tutal, wala naman talaga itong sinaktang tao, kaya walang sapat na dahilan upang ikulong siya. Ngunit walang ideya ang sheriff kung ano talaga ang binabalak ni Brian. Lalo pat mabilis na dumarami ang kanyang mga tagasunod. Who's ready for a holy war? Sa wakas, natagpuan din ni Dana ang pinagtataguan ni Emma at habang sinusuri niya ang cellphone ng kanyang kapatid, nalaman din niya ang tungkol sa relasyon nito sa propesor na si Aaron. Upang ilihis ang sobrang atensyon ni Dana roon, ikinuwento ni Emma ang tungkol sa lalaking nakita niya sa tulay, si Brian. Bagamat malabo pa rin ang kanyang mga alaala, sigurado si Emma na ang lalaking nakita niyang iyon ay siya ring lalaking napanood niyang nagsunog kay Arlene sa telebisyon. Dahil dito, agad kumilos si Dana at nagtungo sa mga lugar na madalas puntahan ni Brian. Habang papalaki ng papalaki ang grupo nito, mayroon na rin silang mga bantay sa labas. Ngunit ayaw ni Dana na gumawa ng gulo hanggat hindi pa niya nalalaman ang buong katotohanan. Mabuti na lang, naging maayos naman ang pakikipag-usap ni Brian. Inamin nitong nakita niya si Emma sa tulay noong araw na iyon. Ngunit sinabi niyang napadaan lamang siya at wala siyang sinaktang tao. Upang patunayang agad siyang umalis pagkatapos, sinabi pa niyang nakakita siya ng isang sasakyan sa malapit at ibinalik ito sa rental shop. Dahil wala pang sapat na ebidensya, wala nang nagawa si Dana kundi umalis muna. Plano niyang kumpirmahin muna ang kwento ni Brian bago gumawa ng anumang hakbang. Samantala, sinimulan na ng sheriff ang opisyal na pagpaparehistro sa
sa mga resurrected. Naglagay siya ng espesyal na marka sa identification papers ng lahat ng resurrected upang madaling malaman ng mga ordinaryong tao kung sino sa kanila ang muling nabuhay. Ngunit sa oras na ipinatupad ang hakbang na ito, agad itong nagdulot ng matinding reaksyon. Mas lalong naging galit at agresibo ang maraming taong matagal nang may galit sa mga resurrected. May ilang tindahan pa nga na naglagay ng karatulang bawal pumasok ang mga resurrected. At syempre, maraming resurrected ang ayaw ibunyag ang kanilang tunay na pagkatao. Kabilang narito ang asawa ng alkalde. Doon nabunyag na isa rin pala siyang resurrected. At iyon din ang tunay na dahilan kung bakit palaging maluwag at mahinahon ang pagtrato ng alkalde sa mga resurrected. Kahit asawa siya ng alkalde, ipinilit pa rin ng police chief na ibunyag sa publiko ang kanyang pagkatao bilang isang resurrected. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Dana ang pag-iimbestiga kay Brian. Nakakagulat man, lumabas na hindi siya nagsisinungaling kay Dana. Ngunit nagsimulang maghinala si Dana tungkol sa sasakyang nakita malapit sa tulay. At gaya ng inaasahan niya, may nahanap siyang mahalagang impormasyon mula rito. Isang parking ticket mula sa ospital. Sinundan niya ang clue na yon at natagpuan ang pangalan ng may-ari ng sasakyan sa registration records ng ospital. Nakakagulat na asawa pala iyon ni Aaron. Agad na naghinala si Dana. May cancer ang asawa ni Aaron kaya normal lamang na pumupunta ito sa ospital. Ngunit bakit iniwan ang sasakyan malapit sa tulay? Habang nagsisiyasat si Dana, may bagong alaala namang bumalik kay Emma. May isang taong nagtangkang padilimin ang kanyang paningin gamit ang tuwalya habang nasa tulay sila. Sa malabong alaalang iyon, napansin niyang may suot na singsing ang taong iyon. Ang parehong singsing na nakita niyang nasa loob ng kanyang bibig noon. Posibleng niloloko pa rin siya ni Aaron. Siya talaga ang may sala. Ngunit malinaw na suot pa rin ni Aaron ang kanyang singsing nang huling komprontahin siya ni Emma. Gayunpaman, mabilis na naisip ni Emma na maaaring peke lamang ang singsing na suot ni Aaron. Dahil dito, nagtungo sila sa isang lokal na shop na gumagawa ng custom-made na peking alahas. At tama nga ang kanilang hinala, may nagpagawa nga roon ng eksaktong kaparehong singsing. Matapos ang matinding pangungulit ni Emma, ibinigay rin ng tindero ang email address ng customer. At pamilyar na pamilyar kay Emma ang email na yon. Pagmamay-ari pala ito ng assistant ni Aaron. Samantala, kitang-kita na hindi maganda ang lagay ng isip ni Aaron. Para bang may taong patuloy siyang bina-blackmail at pinahihirapan dahil sa isang lihim na hindi niya masabi. Hindi pa malinaw kung konektado ito sa pagkamatay ni Emma o may iba pa siyang itinatagong sikreto. Naniniwala si Emma na alam na niya ang katotohanan at tuluyan na siyang nawalan ng tiwala kay Aaron. Nagpalit pa siya ng hairstyle at balak ng tuluyang tapusin ang relasyon nila. Samantala, inimbitahan naman ni Rami si Dana na maghapunan at kasalukuyan silang papunta sa restaurant. Ngunit biglang nakatanggap si Dana ng text message mula kay Aaron. Agad niyang sinabi kay Rami na ibalik ang sasakyan at dumiretso sila sa kagubatan. Halatang dismayado si Rami. Muntik na sana niyang ligawan si Dana, ngunit nasira agad ang plano niya dahil sa bagong insidenteng ito. Habang nagmamadaling pumunta si Dana sa kagubatan, nauna na palang sinundan ni Emma si Aaron papasok sa kakahuyan. Muling inilabas ni Emma ang singsing upang komprontahin si Aaron. Sa wakas, dahil sa walang tigil na pagtatanong ni Emma, umamin si Aaron na siya nga ang kumuha kay Emma mula sa tulay noon. Ngunit iginiit niyang hindi siya ang pumatay rito. Dahil umabot na sa puntong iyon ang lahat, handa na sanang sabihin ni Aaron ang buong katotohanan. Ngunit biglang may hindi inaasahang nangyari. Bigla siyang nabaril at bumagsak sa lupa. Ngunit hindi si Dana ang bumaril at hindi rin nila inaasahan na hindi lang pala si Aaron ang target. Maging si Dana ay tinamaan din ng bala at doon nila natukoy ang kinaroroonan ng salarin. Agad na inagaw ni Emma ang baril ni Dana at nagpaputok ng 2 beses. Tinamaan ang balikat ng gunman ngunit hindi ito napatay. Nagawa pa rin nitong makatakas. Nang marinig ni Rami ang putok ng baril, agad siyang tumakbo papunta sa kanila. Ngunit malubha na ang tama ni Dana at unti-unti nang nawawala ang kanyang malay. Kahit ganoon, ipinagbilin pa rin niya kay Rami na huwag sabihin sa iba na naroon din si Emma. Ayaw niyang mabunyag ang pagkatao ni Emma bilang isang resurrected at madamay ito sa pamamaril. Agad na isinugot si Dana sa ospital. Mabuti na lang, walang tinamaang internal organs ang bala. Ngunit nagdulot ito ng matinding internal bleeding, kaya nahulog si Dana sa koma. Dumating agad ang police chief sa lalong madaling panahon. Nang makumpirma niyang wala ng panganib sa buhay ng kanyang anak, agad niyang sinimulan ang investigasyon. Tutal, anak niya ang biktima at hindi niya hahayaang may manakit sa kanyang pamilya. Ngunit naging napakahirap ng investigasyon sa crime scene. Walang nakitang basyo ng bala ang mga pulis sa lugar. Bukod pa rito, tumagos ang mga bala sa katawan ni Dana at Aaron, kaya walang naiwan na anumang piraso ng bala sa loob ng kanilang katawan. Dahil dito, lalo pang naging komplikado ang kaso. Sa panahon ng interogasyon, tinupad ni Rami ang ipinangako niya kay Dana at hindi niya sinabi na naroon din si Emma. Dahil dito, muling nauwi sa deadlock ang investigasyon. Nasa koma si Dana at hindi rin kayang magsalita ni Emma tungkol sa totoong nangyari sa lugar. Lubhang nababalisa ang police chief dahil dito. Desperado siyang mahanap agad ang salarin upang maipaghiganti ang kanyang anak. Ngunit habang iniisip niya ang problema, biglang dumating ang alkalde. Dahil binaliwala ng police chief ang dati nilang pagkakaibigan, direkta niyang isinapubliko ang katotohanan ng
resurrected ang asawa ng alkalde. Lubos itong ikinagalit ng kabilang panig. Ngunit dahil natatakot siya sa lihim na utos ng gobernador, hindi siya maaaring lantaran na makialam kahit labis siyang hindi nasisiyahan sa police chief. Hindi alam ng police chief na hindi lahat ng bala ay napunta sa kagubatan. May isang bala pa ring naiwan sa katawan ni Emma. Alam ni Emma na ito ang susi upang malutas ang kaso, kaya kailangan niyang humingi ng tulong upang maalis ang bala. Ngunit ayaw niyang madamay si Roddy bilang isang resurrected, kaya sa kanyang roommate siya humingi ng tulong. Gayunpaman, napakasakit at hindi komportable para sa kanya ang proseso ng pagtanggal ng bala gamit lamang ang mga kamay. Ngunit hindi sapat na alisin lamang ang bala. Hindi maaaring matunton ng pulisya si Emma, kaya kailangan niya ring gamitin ang katawan ni Aaron. Dahil dito, palihim na pumasok ang dalawa sa morgue at ipinahid muli ang malinis na bala sa tissue ng balat ni Aaron upang hindi siya paghinalaan ng mga pulis. Pagkatapos, inilagay nila ang bala sa isang kitang-kitang bahagi ng crime scene at hinintay na lamang na matagpuan ito ng pulisya. Habang abala ang mga pulis sa pag-iimbestiga sa pamamaril, ipinagpatuloy naman ng research team ang pag-aaral sa mga katawan ng mga resurrected. Bagamat si Rami ang pinuno ng departamentong iyon, malinaw na palihim na nagsasagawa ng sariling eksperimento ang assistant niyang si Morel nang hindi niya nalalaman. Natuklasan ito na kapag tinurukan ng kamandag ng ahas ang mga resurrected, maaaring mapigilan ang kanilang napakabilis na kakayahang maghilom ng sugat. Labis itong ikinatuwa ng police chief, ngunit hindi sang-ayon si Rami sa malulupit na eksperimento ni Morel laban sa mga resurrected. Gayunpaman, malinaw na hindi pa rin nauunawaan ni Rami kung ano talaga ang nais ng kanyang mga nakatataas. Wala silang pakialam sa karapatang pantao ng mga resurrected. Ang gusto lamang nila ay makahanap ng pinakamabilis na paraan upang makontrol o mapuksa ang mga ito. Dahil dito, si Morel ang itinalagang mamuno sa bagong proyekto. Bigo si Rami sa kanyang trabaho, ngunit may magandang balita namang natanggap ang police chief. Nagkamalay na si Dana at tila nagsisimula ng gumanda ang sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, may isang tao na nagsabing may nakita siyang kahina-hinalang tao noong gabing iyon. Isang matandang lalaki na naglalakad sa kagubatan ang nakasalubong ng isang lalaking may helmet na tila nagmamadali, at malaki ang posibilidad na ito ang taong umatake kay Dana. Nagbigay rin ang matanda ng isa pang mahalagang impormasyon. Napakaliwanag daw ng flashlight ng lalaki at mukhang hindi iyon ordinaryong uri ng ilaw. Batay sa paglalarawan ng matanda, mabilis na napagtanto ng police chief na police flashlight ang ginamit ng suspect. Nang pagsamahin nila ito sa balang natagpuan kamakailan, mas luminaw ang kaso. Agad ipinag-utos ng police chief na kunin at suriin ang lahat ng baril ng mga pulis upang ikumpara ang trajectory ng bala. At gaya ng inaasahan, mabilis silang nakahanap ng resulta. Napatunayang mula nga sa baril ni Officer Macria ang balang ginamit. Mas nakakagulat pa rito, natuklasan din nila ang napakaraming pinagputol-putol na bahagi ng katawan sa trunk ng sasakyan ni Macria. Samantala, sa lihim na base ni Brian, may sinasagawang kakaibang ritual. Kailangang hawakan ng mga bagong miyembro ang isang misteryosong bagay gamit ang kanilang mga kamay. Bagamat hindi malinaw na ipinakita ng kamera kung ano ito, halatang hindi iyon ordinaryong bagay. Lahat ng mga humawak dito ay nagkaroon ng kakaibang marka sa kanilang mga kamay. Sa puntong iyon, itinuturing na silang opisyal na miyembro ng organisasyon. Sa wakas, dahil sa matinding pressure mula sa sheriff, mabilis na natunton ng pulisya ang salarin sa pamamaril. Hindi lamang iyon, natagpuan din nila ang malaking dami ng mga organ sa trunk ng sasakyan ni Macria. Ngunit nang akala ng sheriff na mabilis nang malulutas ang kaso, nagbigay si Dana ng napakahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, dapat ay may tama ng bala sa braso ang gunman, ngunit walang kahit anong sugat sa braso ni Macria. Ibig sabihin, may taong sadyang nag-frame sa kanya upang iligaw ang investigasyon ng pulisya. Doon nila napagtanto na mas komplikado pala ang kaso kaysa sa inaakala nila. Gayunpaman, totoo pa rin na sangkot si Macria sa illegal na bentahan ng mga organs at doon nabunyag ang isa pang madilim na industriya. Dahil sa paglitaw ng mga resurrected, matinding takot ang kumalat sa lipunan, ngunit kasabay nito ay sumibol din ang isang bagong uri ng negosyo, ang organ trafficking. Mas malaki pa nga ang kinikita rito kaysa sa bentahan ng droga. Tutal, kung walang katapusang kayang mag-regenerate ng mga resurrected, ibig sabihin ay walang katapusan ding maaaring makuhang mga organs mula sa kanila. Dahil sa napakalaking kita, maging ilang pulis ay natukso na ring pasukin ang illegal na negosyong ito. At isa nga si Macria sa mga yon. Doon lamang nagsimulang bigyang pansin ng pulisya ang bagong uri ng krimeng ito. Ang police chief na matagal nang may matinding galit sa mga resurrected ay agad na ipinahuli si Roddy nang walang pag-aalinlangan matapos ipakita sa kanya ng mga pulis ang video ng performance nito na kumakalat online. Samantala, si Miller, na ginawa ng parang ginipig ng laboratorio ng gobyerno, ay nanatili ring nakakulong. Bagamat maling tao ang mga nahuli ng pulisya, nakadiskubre naman sila ng napakaraming smuggled na organs. Dahil dito, direktang nagalit ang lokal na kriminal na grupong nagpapatakbo ng negosyong iyon, ang Three Deegan Brothers. Napakalupit ng magkakapatid na check, at hindi nagtagal ay agad silang gumanti. Tinanggap naman ni Rami ang pakiusap ni Dana na bantayan muna ang kanyang anak. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Dana, nadatnan nilang wasak at magulo ang buong lugar. Wala na roon si Emma, ang anak ni Dana, pati na rin ang resurrected na batang babae na kanilang inampon. May simbolong sadyang iniwan sa dingding para kay Dana. Agad niyang naintindihan na paghihiganti iyon ng mga Check Brothers. Hindi na niya kayang manatiling kalmado. Bigla niyang hinugot ang IV drip at pinilit na hanapin ang kanyang anak. Ngunit pagkatayo pa lamang niya, ay bumagsak na agad siya sa sahig. Napakahina pa rin ang kanyang katawan. Hindi siya pinayagang umalis ng nurse sa ganoong kalagayan kaya agad siyang tinurukan ng pampakalma. Mabilis siyang nawalan ng malay. Samantala, dinala naman sina Emma at ang mga bata sa lihim
lihim na base ng Czech Brothers. Doon din nila isinasagawa ang kanilang operasyon sa paggawa ng mga organs. Tinawag itong produksyon dahil paulit-ulit silang kumukuha ng mga organs mula sa katawan ng mga resurrected na parang mga prutas lamang na pinitas sa puno, walang katapusan. At maging si Emma, bilang isang resurrected, ay naging target na rin nila. Ang pagdukot sa kanyang pamilya ay hindi lamang nagdulot ng matinding pag-aalala kay Dana, kundi maging ang police chief ay labis ding nabalisa. Muli niyang inimbestigahan si Macria, umaasang malalaman nito kung saan nagtatago ang Czech Brothers. Ngunit isa lamang palang middleman si Macria na nagdadala ng mga bihag. Wala siyang alam tungkol sa mismong lugar kung saan ginagawa ang operasyon ng magkakapatid. Nagising lamang si Dana nang mawala ang epekto ng sedative. Sa pagkakataong iyon, binisita siya ng pulis na may bigote, ang opisyal na lubos na pinagkakatiwalaan ng police chief at siyang namamahala sa kaso ng pamamaril. Buong tiwala rin si Dana sa kanya, kaya agad niyang ikinuwento ang tungkol sa pagdukot ng Czech Brothers sa kanyang pamilya at nakiusap na mabilis na magtipon ng mga tao para sa paghahanap. Ngunit tila lutang at walang gaanong pakialam ang pulis na may bigote. Sa sobrang pag-aalala ni Dana, hindi niya napansin ang kakaibang kilos nito. Maya-maya, nakatanggap si Dana ng tawag mula sa mga Czech. Hindi na nagtago pa ang mga ito at direkta nilang sinabi ang kanilang pakay. Ayon sa kanila, malaking pinsala ang idinulot ng police chief sa kanilang negosyo, kaya bilang kapalit, gusto nilang protektahan ni Dana ang kanilang smuggling operation. Kapag matagumpay na nakalabas sa police station ang kanilang shipment, ligtas na makakauwi ang anak ni Dana. Ngunit alam ni Dana kung ano ang mangyayari kapag pumalya siya. Ibinigay rin nila ang impormasyon tungkol sa transport vehicle at nangakong palalayain ang mga bihag kapag natapos ang trabaho. Ngunit hindi kabilang si Emma sa kasunduan. Bago pa makapagtanong si Dana, agad na nilang ibinaba ang tawag. Wala nang ibang pagpipilian si Dana. Kailangan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Sa sobrang pagmamadali, malakas niyang tinapik sa balikat ang pulis na may bigote at inutusang ihanda ang sasakyan. Pagkaalis ng lalaki, agad namang tinawagan ni Dana ang police chief at sinabi rito na harangin ang truck ng Czech Brothers. Naghinala siyang naroon si Emma at wala rin siyang balak sundin ang kagustuhan ng mga Czech. Pagkatapos, nakiusap siya sa nurse na bigyan siya ng injection ng adrenaline. Nang malaman ng nurse ang dahilan, naunawaan nito si Dana at pumayag itong turukan siya. At gaya ng inaasahan, matapos maturukan ng adrenaline, tila nagkaroon ng panibagong lakas si Dana. Biglang bumuti ang kanyang pakiramdam at nawala ang lahat ng pananakit ng kanyang katawan. At nang handa na siyang umalis, bumalik ang pulis na may bigote. Ngunit hindi nito napansin na ang simpleng pagtapik ni Dana sa kanyang balikat kanina ang mismong nagbunyag ng kanyang sikreto. Siya pala ang tunay na gunman. Ang sugat sa kanyang braso ang malinaw na ebidensya. Nang malaman niyang nabuking na siya, tumigil na siya sa pagpapanggap. Isinara niya ang pinto at tinangkang patayin si Dana upang patahimikin ito habang buhay. Ngunit hindi niya alam na dahil sa adrenaline injection, nasa matinding euphoric state si Dana at mas malakas pa ang kanyang katawan kaysa dati. Sa huli, nagawa ni Dana na mapatumba ang pulis gamit ang telebisyon. Pagkatapos, wala na siyang inaksayang oras at agad niyang kinuha ang police car ng pulis na may bigote upang habulin ang truck. Naabutan niya ang truck bago pa makarating ang police chief. Ngunit wala roon si Emma. Sa halip, ang mga sakay nito ay iba pang resurrected individuals. Gayunpaman, nakuha niya mula sa driver ng truck ang pinagtataguan ng Czech Brothers. Agad niya itong ipinasa sa police chief at siya mismo ay nagmaneho papunta roon. Hindi alam ni Dana na nilinlang pala siya ng Czech Brothers. Hindi lamang iisang sasakyan ang ginamit nila sa pagdadala kay Emma, may isa pa pala silang hiwalay na transport vehicle. Ngunit bilang isang resurrected, may kakaibang talino at tuso si Emma na hindi kayang maunawaan ng ordinaryong tao. Matagumpay siyang nakatakas at nakabalik sa hideout bago pa makarating si Dana. Sa oras na iyon, tila nagbago na siya ng tuluyan. Wala na ang dati niyang mahina at takot na anyo. Habang nagwawala si Emma sa loob ng base, dumating naman si Dana. Ngunit unti-unti nang nawawala ang epekto ng adrenaline at muli na namang nangihina ang kanyang katawan. Kahit ganoon, para mailigtas ang kanyang pamilya, pinilit pa rin niyang kaladkarin ang sarili papasok. Sa daan, nadatnan niya ang mga bangkay ng tatlong magkakapatid. Sa puntong iyon, hindi pa niya alam na si Emma ang may gawa nito. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa tuluyan siyang makarating sa pinakaloob ng gusali kung saan natagpuan niya ang kanyang anak na nakatali. Ngunit habang mabilis siyang sumusugod papunta rito, hindi niya napansing isa pala itong bitag. Nakatago pala ang leader ng Czech Brothers sa likuran habang may hawak na kutsilyo. Agad na bumagsak si Dana matapos siyang saksakin at nang akmang bibigyan pa siya ng isa pang saksak ni Czech, biglang sumulpot si Emma at sinakal ito mula sa likuran. Ngunit napakalaki ng agwat ng kanilang pangangatawan. Sa gitna ng desperasyon, nagpakawala si Czech ng nakakatakot na lakas at marahas na nabali ang braso ni Emma. Ngunit para sa isang resurrected, walang halaga ang nabaling braso at ang butong lumabas mula sa kanyang nabaling kamay ang siya mismong naging sandata ni Emma. Nahihilo na si Czech dahil sa pagkakasakal at hindi niya inasahang gagamitin ni Emma ang sariling buto bilang armas. Dahil dito, tuluyan
siyang natalo ni Emma. Ngunit si Dana, na dati nang may tama ng bala at nadagdagan pa ng maraming saksak, ay nasa bingit na ng kamatayan. Sa mismong sandaling iyon, sa labas ng kagubatan, biglang lumitaw mula sa tubig ang isang misteryosong bolang liwanag. Kasunod nito, isang kakaibang kumikinang na nilalang ang nagpakita. Ang batang ampon ni Dana, na dating ulila ay tila may koneksyon sa nilalang na iyon. Direkta niya itong nilapitan. Si Rami, nakararating lamang matapos makatanggap ng balita, ay natulala na lamang habang pinagmamasdan ang kakaibang eksena. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Unti-unting iniabot ng batang babae ang kanyang kamay at hinawakan ang kumikinang na nilalang. At pagkatapos, isang himalang tagpo ang naganap. Biglang naging isang bolang liwanag ang dalawa at naglaho. Kasabay nito, nagsimulang magliwanag ang mga sugat ni Dana na dati ay halos ikamamatay na niya. Hindi nila inaasahan na ang mga resurrected ay hindi lamang may immortal na katawan, may kakayahan din pala silang magpagaling ng ibang tao. At ang totoong nagligtas kay Dana ay hindi ang misteryosong nilalang na biglang lumitaw, kundi si Emma mismo. Siya ang tunay na nagpagaling sa mga sugat ni Dana. Ngunit napakalaki ng naging kapalit nito. Biglang nanghina ng husto ang katawan ni Emma na para bang tuluyang naubos ang lahat ng kanyang enerhiya. At dahil hindi maaaring mabunyag sa iba ang kakaibang kakayahan ni Emma, nakiusap si Dana kay Rami na itago muna ito pansamantala. Ngunit hindi tulad ng nangyari noon sa kagubatan, mabilis na nakuha ng pulisya ang footage mula sa mga surveillance camera sa lugar. At nang makita sa video ang buong pangyayari ng marahas na pag-atake ni Emma, agad siyang nakilala ng police chief bilang kanyang anak. Doon lamang niya tuluyang napagtanto na isa rin palang resurrected si Emma. Dahil dito, agad siyang nagpunta kay Dana. Hindi siya makapaniwala na si Dana, na kamakailan lamang ay halos mamatay sa ospital, ay ngayon ay parang walang anumang sugat. Sa desperadong sitwasyong iyon, wala nang nagawa si Dana, kundi sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Ito rin ang unang pagkakataong nalaman ng police chief na may kakayahan palang magpagaling ang mga resurrected, bagay na lubos niyang kinagulat. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng higit pang detalye, biglang dumating ang alkalde, at ang tanging sadya nito ay suntukin ang police chief bago agad umalis. Ang patakaran ng hepe ng pulisya na supilin ang mga nabuhay muli ay nagdulot ng matinding kapalit para sa kanyang asawa. Nakatanggap siya ng balita na nag-utos ang gobernador ng lockdown sa buong syudad at ibinuhos niya ang kanyang galit sa hepe ng pulisya. Ngunit hindi niya inaasahan na mas mabilis pa pala sa inaakala niya ang pagdating ng militar. Hindi lang nila isinailalim sa lockdown ang syudad, kundi nais din nilang kontrolin ang lahat ng mga nabuhay muli. Agad ding inaresto ang asawa ng alkalde. Isinara ng militar ang buong syudad at walang tigil na pinaghahanap ang mga nabuhay muli. Dahilan upang mamuhay silang lahat sa matinding takot para sa kanilang kaligtasan. Ang naging dahilan ng lahat ng ito ay si Emma, na wala pa ring senyales ng paggaling. Lubhang mahina ang kanyang katawan at maging ang kanyang mga sugat ay hindi na naghihilom. Lumabas na si Emma ay nakapatay ng kabuuang 19 na miyembro ng isang sindikato kahit na wala namang mabubuting tao sa kanila. Dahil dito, labis na nabahala ang matataas na opisyal tungkol sa mga nabuhay muli. Kaya ipinadala nila ang militar upang magsagawa ng sapilitang hakbang. Mabilis na nalaman ng militar na si Emma ang kanilang target. Nalaman din na ang alkalde na naghahangad makaganti sa hepe ng pulisya ay sadyang ibinigay sa militar ang kinaroroonan ni Emma. Hindi kailanman inakala ng hepe na iikot ng ganoon kabilis ang tadhana at agad siyang sisingilin sa kanyang mga ginawa. Ngunit wala siyang magawa upang ayusin ang sitwasyon. Inusisa ng opisyal ng militar ang hepe tungkol sa kinaroroonan ni Emma. Ngunit totoo namang hindi niya alam kung nasaan ito. Kamakailan lang din niya nalaman na isa si Emma sa mga nabuhay muli. Gayunpaman, mabilis pa ring natunton ng militar ang lokasyon ni Rami. Napilitan si Rami na ilipat agad si Emma, ngunit halos hindi na maigalaw ang katawan nito. Mabuti na lang, may naging resulta ang pananaliksik ni Rami. Natuklasan niya ang isang kakaibang substansya sa maliit na sapa ng bayan na kayang pasiglahin ang mga selula ng mga nabuhay muli. Kaya agad niyang pinainom si Emma ng sample nito. Gaya ng inaasahan, nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Emma at nagawa niyang kumilos kahit hirap. Samantala, si Dana ay nananatiling mahigpit na minamanmanan ng militar. Wala siyang magawa kundi manatili sa bahay at ayusin muli ang mga ebidensya ng kaso. Ang hepe ng pulisya, na kapareho rin ang kanyang sitwasyon, ay humingi ng tulong kay Dana dahil marami pa rin siyang hindi nasasagot na tanong tungkol kay Emma. Sa pagtutulungan ng mag-ama, mabilis silang nakabuo ng susunod nilang plano upang mabunyag ang katotohanan sa likod ng pagpatay kay Emma, simula sa pulis na may bigote. Mabilis na natuklasan ng hepe, gamit ang mga record ng pulisya, na noong gabi ng Easter ay misteryosong pumunta ang lalaking may bigote sa crematorium. Ngunit wala naman siyang natatandaang ibinigay na investigasyon dito. Tiyak na kahina-hinala iyon. Kailangan nila itong imbestigahan ng mabuti. Ngunit bago iyon ay kailangan muna nilang makatakas sa pagmamatyag. Kaya nagkunwari silang dalawa. At nagtulungan upang mailigaw ang mga taong sumusunod kay Dana. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtungo sa crematorium ng bayan. At tama nga ang hinala niya, naroon ang lalaking may bigote noong gabing iyon at may dala itong hindi kilalang bangkay. Dahil deputy police chief ito, hindi na siya pinagdudahan ng mga tauhan doon at agad nilang isinagawa ang cremation. Ngunit habang sinusunog ang bangkay, may hindi inaasahang nangyari. Nabuhay itong muli. Doon natuklasan ni Dana na naroon din pala ang matalik niyang kaibigang si Melon. Bagamat sinabi ng staff na nagfi-film lamang ito para sa isang web show, alam ni Dana na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon dahil kilalang kilala niya ang kanyang
kaibigan. Samantala, dinala naman ni Rami si Emma sa pinagmumulan ng sapa sa bayan. Iniisip niyang tanging ang lugar na iyon lamang ang makapagpapabalik ng lakas ni Emma. At tama nga si Rami, nang lumusong si Emma sa tubig, wala siyang naramdamang sakit o discomfort. Sa halip, tila pinapasigla pa siya ng tubig. Pagkatapos ay tuluyang lumubog si Emma sa sapa. Sa mismong sandaling iyon, isang bagong alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Doon pala siya namatay. Ngunit bago pa niya masabi kay Rami ang kanyang natuklasan, nakita niyang wala itong malay. Matapos mawala ng malay dahil sinaktan ng kung sino, umalis naman si Dana sa funeral home at agad nagtungo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Lumabas na dahilan lang pala ang pag-film upang makapunta ito sa crematorium. Pumunta talaga siya roon dahil nakita niyang may dalang bangkay ang lalaking may bigote, kaya naghinala siyang may iligal na nangyayari. Ngunit hindi niya inaasahan na mabubuhay muli ang bangkay habang isinasagawa ang cremation. At ang taong nabuhay muli ay hindi pangkaraniwan. Alam nito ang katotohanan. At mas nakakagulat pa, matagal na pala itong nakikipag-ugnayan sa matalik na kaibigan ni Dana. Kaya dinala siya ng kaibigan niya sa kaibuturan ng isang liblib na kagubatan. Ngunit hindi inaasahan ni Dana na si Emma ang unang taong makakaharap niya roon. Ang taong nakita noon malapit sa ilog ay siya palang matagal nang hinahanap ni Dana. Upang hindi madamay si Rami, doon niya dinala si Emma. Nang makita ni Dana na ligtas at maayos si Emma, labis ang kanyang tuwa. Maya-maya pa, nakilala rin niya ang misteryosong lalaki. Ang lalaking iyon ay si Jesse, isang taong lubos na kilala ni Dana. Isa lamang ang taong pumatay kay Jesse at kay Emma. Sa wakas, malapit nang mabunyag ang katotohanan sa likod ng kaso ng pagpatay kay Emma. Samantala, sa bayan naman, may isa pang misteryosong grupo, ang organisasyong jihadist na pinamumunuan ni Brian, na lihim ding naghahanda upang kumilos. Palihim din nilang pinaghahanap ang mga nabuhay muli at ang lahat ng mga nahuhuli nilang resurrected ay may kung anong ginagawang pagtrato sa kanila. Bagamat hindi alam kung anong pamamaraan ang ginagamit ni Brian laban sa mga nabuhay muli, malinaw na nagtataglay sila ng isang kakaiba at misteryosong kapangyarihan. Going to cleanse Blossom and restore my good name. 2 taon na ang nakalipas, may isang dalagitang naghihintay ng bus. Sa sandaling iyon, may isang sasakyang huminto sa kanyang harapan at tila kinawayan niya ang driver. Nang malaman ng driver na papunta siya sa estasyon ng tren, inalok siya nitong isabay. Ngunit matapos makasakay ang dalagita sa tren, hindi na siya muling nakabalik. Ang kanyang ama na si Jesse ay agad nagtungo sa presinto upang magsumbong tungkol sa pagkawala niya. Partikular niyang hinanap si Dana. Lumalabas na ang nawawalang dalagita na si Rose ay matalik na kaibigan ni Dana. Bagamat 3 araw nang nawawala si Rose, wala pa ring ebidensya na magpapatunay na may masamang nangyari o na siya ay kinidnap. Kaya hindi pa maaaring magbukas ng opisyal na investigasyon ang pulisya. Dahil desperado na, humingi ng tulong si Jesse kay Dana. Kahit wala siyang konkretong ebidensya, pakiramdam niya ay nasa panganib ang kanyang anak. Dahil nag-aalala rin para sa kanyang kaibigan, nagpasya si Dana na magsagawa ng sariling investigasyon. Habang iniimbestigahan ang kaso, may napansin agad na kakaiba si Dana. Malinaw na bumili si Rose ng tiket sa tren, ngunit hindi naman siya sumakay. Agad niyang naramdaman na may mali kaya nagtungo siya sa terminal ng bus. At tama nga ang kanyang hinala. Matapos ang masusing paghahanap, nakakita siya ng isang piraso ng tela. Nang suriin ito, napatunayang pag-aari iyon ni Rose. Dahil sa mahalagang ebidensyang iyon, opisyal nang itinuring na kriminal na kaso ang pagkawala ni Rose. Napilitan si Dana na sabihin ang masamang balita kay Jesse. Pagkatapos, pinangunahan niya ang paghahalughog sa silid ni Rose upang makahanap ng mahahalagang clue. Habang naghahanap, isang napakagandang kahon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa loob nito ay natagpuan niya ang isang kwintas na gawa sa kuko ng oso, kasama ang maraming kakaibang liham. Kasabay nito, may natagpuan ding deed of land ang kanyang mga kasamahan. Parehong Native American sina Jesse at Rose. Ilang taon na ang nakalipas, inilipat ni Jesse ang pagmamay-ari ng kanyang lupain kay Rose. At ayon sa batas ng Amerika, kapag ang lupain ng mga Native American ay nawala ng nakatira o tuluyang nawala ang may-ari, babawiin ito ng gobyerno. Naghinala si Dana na ito ang motibo sa pagpatay kay Rose. Ngunit wala siyang ideya kung sino ang interesado sa lupang iyon, kaya ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng iba pang lead. Ang mga liham na natagpuan ni Dana ay pawang isinulat ng isang taong nagngangalang Bear. Isang taon nang nagpapalitan ng sulat sina Bear at Rose. Sa huling liham, alam ng sumulat na aalis na si Rose at paulit-ulit itong nakiusap na makita siya kahit isang huling beses lamang. Dahil dito, itinuring ni Dana na pangunahing suspect ang taong nagngangalang Bear. Ngunit labis namang hindi nasisiyahan ang hepe ng pulisya sa takbo ng investigasyon sa kaso. Dahil sangkot ang isang minoryang grupo sa kaso, tutok na tutok dito ang media, kaya lalong nababahala ang hepe at naniniwalang dapat si Jesse ang pangunahing suspect. May mga nakakita raw kasi na matindi ang naging pagtatalo ng mag-ama sa publiko. Ngunit alam ni Dana na imposibleng si Jesse ang gumawa nito. Kilalang kilala niya ang relasyon ng mag-ama. Hindi agad matukoy ni Dana kung sino talaga ang taong nagngangalang Bear. Gayunpaman, isang aksidenteng natuklasan ang naging bagong susi sa kaso. May nakita siyang advertisement flyer malapit sa isang vending machine. Ang taong nasa flyer ay nakasuot din ng kwintas na gawa sa kuko ng oso. Nang maalala ni Dana na nagsisimula rin sa letrang B ang pangalan ng taong sumusulat sa mga liham, tila may nabuo siyang hinala. Kaya agad siyang nagtungo sa bahay ng taong iyon. At tama nga ang kanyang iniisip, si Brian pala iyon. Sa ilalim ng walang tigil na pagtatanong ni Dana,
Inamin ni Brian na siya nga ang gumagamit ng alias na Bear. Ngunit hanggang doon lang ang kanyang pag-amin. Giit niya, magkaibigan lamang sila ni Rose sa pamamagitan ng sulatan at wala nang iba pa. Dagdag pa niya, 3 araw bago mawala si Rose ay nasa biyahe raw siya at wala sa bayan. Ngunit nang hingan siya ni Dana ng patunay, nag-atubili ito. Habang ipagpapatuloy pa sana ni Dana ang pagtatanong, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa pulisya. Lumalabas na may natagpuang mahalagang ebidensya ang hepe ng pulisya sa bahay ni Jesse. Dahil dito, napilitan si Dana na ihinto ang pagtatanong kay Brian at agad na pumunta sa bahay ni Jesse. Natagpuan pala ng hepe ang mga damit ni Rose na hindi nasunog sa boiler ng basement. Dahil dito, agad na inaresto ng hepe si Jesse. Sa presinto, nadatnan ni Dana si Jesse na galit na galit. Ayon kay Jesse, malinaw na may taong sadyang nagtanim ng ebidensya upang idiin siya. Mas lalong ikinagalit niya ang posibilidad na makatakas ang totoong salarin. Dahil dito, alam din mismo ni Dana na inosente si Jesse. Kasabay nito, dumating din sa presinto si Melon, isang matalik na kaibigan ni Dana at Rose. Galit na galit siya sa naging aksyon ni Dana, ngunit hindi niya alam na wala rin itong magawa sa sitwasyon. Habang nagtatalo ang dalawa, may dumating na pulis at nagbalitang nakatakas si Jesse habang inililipat siya. Dahil sa biglaang pangyayaring iyon, natigil ang kanilang pagtatalo. Sumama si Dana sa paghahanap kay Jesse. Hindi inaasahan, siya mismo ang unang nakakita rito. Ngunit sa halip na arestuhin siya, hinayaan niya itong makatakas. Sapagkat alam na alam ni Dana kung paano gumalaw ang pulisya. Kapag nahuli muli si Jesse, tiyak na pahihirapan lamang siya upang piliting umamin. Ito rin mismo ang nangyari noon kina Dana at Jesse. Samantala, ipinagpapatuloy rin ni Melon ang sariling investigasyon sa kaso ni Rose. Hindi lamang pala simpleng magkaibigan sina Melon at Rose. Palihim din silang magkasintahan, isang bagay na hindi alam kahit ni Dana. Ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Rose ay upang tumakas kasama si Melon. Ngunit nauwi sa trahedya ang lahat. Kaya determinado si Melon na mahanap ang totoong salarin upang maipaghiganti si Rose. At hindi nagtagal, napansin niya ang kahina-hinalang kilos ng pulis na may bigote. Kinabukasan, matapos pangunahan ng hepe ang paghahalughog sa bahay ni Jesse, bigla itong nakatanggap ng malaking halaga ng pera. Hindi lamang nito nabayaran ang napakalaking gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina, kundi nagsimula rin itong gumastos ng sobra-sobra. Dahil dito, naghinala si Melon na ang lalaking may bigote ang nagtanim ng ebidensya laban kay Jesse, at ang taong gustong idiin si Jesse ay malamang siya ring tunay na mamamatay tao. Sa puntong ito, tuluyang nagdugtong-dugtong ang lahat ng pangyayari mula sa unang bahagi ng kwento. Nang sundan ni Jesse ang pulis na may bigote upang mag-imbestiga, doon siya pinatay. At nang makita naman ni Melon ang lalaking may bigote na nagdadala ng bangkay papasok sa crematorium, sinundan niya ito at doon niya natuklasang nabuhay muli si Jesse. Muling bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Ibinigay ni Melon kay Dana ang lahat ng impormasyong kanyang nalaman. Sa pinagsama nilang mga ebidensya, natuklasan nilang natagpuan sa iisang lugar ang hikaw ni Rose at ang potion ni Emma. Ang lugar na iyon ay ang Mercy Lake, isang lugar na itinuturing na sagrado ng ilang residente ng bayan. Ito rin ang lugar kung saan dinala ni Rami si Emma upang gumaling ang kanyang mga sugat. Sa mga alaala ni Emma na muling bumalik, malinaw niyang nakita ang tattoo sa dibdib ng taong pumatay sa kanya. Ang tattoo na iyon ay simbolo ng organisasyon ni Brian. Bukod pa rito, sapat na rin ang presensya nito sa crime scene at ang malapit nitong relasyon kay Rose upang maging pangunahing suspek siya. Sa sandaling iyon, isang mahalagang impormasyon ang ibinunyag ng nakatatandang pinuno ng tribo. Matagal na palang gustong bilhin ng ama ni Brian ang kanilang lupain sa napakataas na halaga, at iyon ang naging dahilan ng matagal ng alitan ng dalawang pamilya. Sa puntong ito, naging malinaw na ang lahat. Iisa lang ang itinuturo ng lahat ng ebidensya. Agad na nagplano sina Jesse at Emma na gantihan si Brian. Ngunit alam ni Dana na nakapagtatag na ngayon si Brian ng isang misteryosong organisasyon na may maraming tagasunod, kaya siguradong mapapahamak sila kung basta-basta silang susugod doon. Kaya iminungkahi niyang kumuha muna siya ng search warrant upang legal silang makapagsagawa ng investigasyon nang hindi kailangang gumamit ng dahas. Bagamat tila napapayag niya sila, minamaliit pala ni Dana ang pagmamahal ni Jesse sa kanyang anak. Hindi na nito hinintay si Dana at sa halip ay sinamantala ang dilim ng gabi upang palihim na makapasok sa base ni Brian. Ngunit nang papalapit na siya upang umatake, isang kakaibang liwanag ang biglang umagaw sa kanyang pansin. Ang liwanag na iyon ay nagmumula sa isang misteryosong kumikinang na nilalang. Ito pala ang dahilan kung bakit napakaraming tagasunod ni Brian. Lumalabas na may isang kakaibang nilalang na naninirahan doon. Tila naramdaman ng misteryosong nilalang ang intensyon ni Jesse at dinala siya nito sa isang abandonadong sasakyan. Nang buksan ni Jesse ang trunk ng kalawangin ng kotse, tumambad sa kanya ang mga labi ni Rose. Kasabay nito, hindi inaasahang nakatanggap ng tawag si Emma mula kay Roddy. Hindi malaman kung paano, ngunit nagawa palang makatakas ni Roddy. Ang dahilan ng pagtawag niya ay upang makipagkita kay Emma. Nang walang pag-aalinlangan, agad na nagtungo si Emma sa napagkasunduang lugar. Pagkaalis ni Emma, dinala naman ni Jesse ang mga labi ni Rose pauwi. Sinunog niya ang katawan ng kanyang anak bilang pagtupad sa huli nitong kahilingan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang misteryosong ungol ang umalingaw
lumilitaw sa kagubatan. Naramdaman ni Jesse na may kakaibang nangyayari, kaya pumasok siya sa loob ng kagubatan. At tulad ng babaeng nauna roon, siya rin ay tinangay ng misteryosong kumikinang na nilalang. Samantala, muling nagkita sina Emma at Roddy. Matapos ang matagal na pagkakahiwalay, mahigpit silang nagyakapan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Emma ay may iba palang pakay si Roddy sa pakikipagkita sa kanya. Batay sa tunog na naririnig mula sa walkie-talkie, malinaw na mga tauhan ng militar ang paparating upang dukutin si Emma. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.